Isang magandang umaga po sa buong kapatiran, sa Iglesia po ng Kamnaran at sa bawat isa maabot ng aking tinig. Salamat sa Diyos, tayo po ay nasa ikatlong linggo na po ng pagsamba sa pamagitan po ng live stream dito po sa aking FB. At sa bawat isa na sa kaniyang tahanan, salamat po sa Diyos na tayo po ay makakasamba ngayon. Simulan po natin ang pagsamba sa pakikinig ng mensahe ng awit. Damayin po natin ang mensahe ng awit. Sama-sama po tayong sumamba. And my faith will be
Salamat po sa mensahe ng awit. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Ama at aming Diyos, isang magandang umaga po. Salamat po sa bagong buhay. Salamat sa panibagong kalakasan. Salamat dakilang Diyos sa panibagong pag-asa. Salamat dakilang Diyos sa pag-ibig na patuloy na pinararanas mo sa amin. Tulad ng mensahe ng awit, amin Diyos, Holy Spirit, fill us, guide us, O God, na sa aming paglakad sa pamumuhay na ito, mahayag sa buhay namin lahat, ang pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, at sa pamumuhay namin, ikaw ang mahayag sa buhay namin. Amin Diyos, salamat sa malayang pagsamba. Samahan mo po kami, kasama po ng aking buong kapatiran, saan man sila naroon, sa amin pong pagbubulay ng iyong salita. Ikaw ang magturo sa amin. Ikaw ang maggabay sa amin. Holy Spirit, guide us, O God, and fill us, O God, with your wisdom and knowledge to know your way, to glorify your name, O God. Salamat, sasamahan mo po kami sa aming pagbubulay sa umagang ito. Purihin, Panginoon, ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay ang karanasan ni David nung hindi pa siya hari, nasa panahon ng kanyang paglilingkod kay Saul. At sa panahon iyon ay naranasan po ni Saul ang espiritu ng pagkainggit kay David sa pangunguna po ng Diyos. At dito po naranasan po ni David ang kabutihan ng Diyos mula po sa Aklat ng Awit sa chapter 34 sa verse 8. Ganito po ang sabi, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who take refuge in Him." Sa wika po natin, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang taong nananalig sa Kanya. At ito po ang pag-uusapan po natin, sa umagang ito, sa karanasan ni Haring David noon sa kanyang panahunan at pag-iwas niya kay Haring Saul dahil sa tangkang pagpatay sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Ito po ang karanasan niya sa unang Samuel sa chapter 21 hanggang chapter 26. At ito ang inawit ni Haring David sa awit 34 sa verse 8. Naranasan niya ang kabutihan ng Diyos. At itong hamon ni Haring David sa panahon natin na maranasan natin ang kabutihan ng ating Diyos sa ating kapanahunan sa pagkakataong ito. Nagsimula po ang lockdown ito at binanita sa atin noong March 15 hanggang sa ngayon po ay nararanasan po natin at makita po natin ang kabutihan ng Diyos. Ang banta ng kamatayan sa buong mundo, ang pangunahin ng problema sa kamatayang lumilipas magmula sa US, sa Italy, sa buong Europe, at ang China. Pero salamat sa Diyos, nananatili ang kabutihan ng Diyos, nararanasan natin na tayo ay nabubuhay. Kahit tayo na sa loob ng kani-kaniyang tahanan natin, ay meron pa rin tayong nararanasan buhay, tayo pinakakain pa rin ng Diyos. Sa kabila ng tayo nasa loob lamang ng ating tahanan. Ito isang kapahayagan ng kabutihan ng Diyos. Ang isang magandang sinabi po ng talata dito na binasa natin, ang taong nananalig sa Diyos, mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Titignan po natin ang karanasan ni David sa kabutihan ng Diyos na pwede rin nating maranasan mula doon sa mga talata na binasa natin o sa pangkat ng unang Samuel. At titignan natin kung ano po yung kabutihan ng Diyos na kanyang naranasan
na pwede rin nating maranasan sa kapanahon natin ng nagdaranas po ng banta ng kamatayan. Mabilis po natin pag-uusapan, makita natin ito kung paano naranasan ng kabutihan ni David hanggang sa ngayon mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating kapanahunan. Ang unang naranasan po ni David sa panahon ng kanyang paglilingkod kay Haring Saul hanggang sa siya ay tawagin ng Diyos bilang tagapanguna ng bansang Israel. Ang una pong makita po natin sa buhay ni Haring David, una, maging sa ating kapanahunan, yung God's care o ang pag-iingat ng Diyos. Ang sabi po sa unang Samuel, sa chapter 21 at sa verse 11 hanggang 12, ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akis at sinabi nila, di ba't iyang si David na hari sa kanyang bayan? Siya ang tinutukoy ng mananayaw. Awit nila'y umatay si Saul ng libo-libo, si David naman ay 10,000. Dito po yung pagtakas ni Haring David na nainggit po si Haring Saul sa pagpaparangal kay David. Kaya siya po ay tumakas kay David at nagpunta po sa Gat na doon ang hari si Akis. At siya iningatan ng Diyos sa banta ng pagpatay ni Haring Akis. Dito naman po sa unang Samuel chapter 23 sa verse 27 at 28, nang dumating ang isang taga-pagbalita ni Saul, magbalik na po kayo at sinalakay na tayo ng Filistiyo. Kaya tinigilan ni Saul ang paghabol kay David at hinarap ang mga Filistiyo. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na bato ng paghihiwalay. Ito po isang napakagandang hakbang na pag-iingat ng Diyos kay Haring David na siya iniligtas ng Diyos kay Saul. Ang isang paraan ng Diyos, dinigma silang muli ng Filistiyo. Itong sila Saul, kaya't iniwan ni Saul si David at maranasan niya ang pag-iingat ng Diyos. At naniniwala po ako, isang napakahalagang makita sa atin. Ang isang hakbang na makita sa atin ng Diyos, yung totoong pananalig. Ang banggit po sa talata ay nananalig. Ang ibig pong sabihin nananalig, nagpapatuloy sa kabila ng banta ng kamatayan, katulad sa ating kapanahunan. Maranasan po natin ang totoong yung pag-iingat niya sa buhay ng bawat isa, kung papaanong naranasan ni Haring David ang pag-iingat ng Diyos. Kaya din nating maranasan ito. Mahayag lang sa buhay natin yung totoong pananalig. At tulad ng sinabi sa unang Samuel, chapter 25, sa verse 21 at sa verse 39. Sa galit ni David kay Nabal, ay nasabi niya, sayang na lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian. Tinulungan natin siya at walang bawas ang kanyang kawan, ngunit ito pa ang iginanti niya. Sa verse 39, nang mabalitaan ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, purihin si Yahweh. Ipinaghiganti niya ako sa paghamak niya sa ginawa sa akin ni Nabal at tinaliw niya ako sa pagkakasala. Pinagbayad ni Yahweh si Nabal sa kanyang kasamaan. Ito yung isang napagagandang pag-iingat na pinakikita po. Humingi ng tulong si David kay Nabal para sa pagkain nila. Subalit tinanggihan at kinutyapan ni Nabal si David. At sa galit ni David, gusto niyang patayin ito. Subalit, gumawa po ang Diyos ng isang hakbang na para maingatan si David na hindi magkasala. Ito po isang napakagandang pangyayari sa buhay ni David. Iningatan siya ng Diyos para hindi magkasala at naranasan ang pagkalinga ng Diyos. Ganon din sa ating kapanahunan ngayon. Ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan para tayo ay maingatang hindi magkasala, maranasan natin ang kanyang biyaya. At siya rin pong nag-iingat hanggang sa ngayon. At naniniwala po ako, ang paraan po ng Diyos noon at ngayon ay hindi nagbabago. Siya po ang nag-iingat sa bawat isa para hindi tayo magkasala. At ang sabi po ng banal na kasulatan sa Aklat ng Awit 103 sa verse 17, sabi po ng talata,
Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Ang sino man sa kanya ay may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Ibig lang po sabihin, basta tayo nagpapatuloy sa ating pananalig sa Diyos, ang gawa ng Diyos sa buhay natin walang katapusan. Ang kanyang pag-iingat, katulad doon ngayon, sa banta po ng COVID, ang ilang mga balita ay laganap. Halos sa buong Metro Manila, sa bawat barangay ay meron pong nagkasama na virus. At yan po ay banta ng kamatayan. At ang pag-iingat ng Diyos, naniniwala po ako, pwede natin pare-pare maranasan. Makita lang sa atin ng Diyos, yung totoong tayo'y nananalig sa Kanya. At sinasampalatayan ng kapag na totoo ang pangako ng Diyos ng ito. Nang sabi, sa Kanyang may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Kung paanong sinimulan niya sa paglikha ng langit at lupa hanggang sa panahon ni David, hanggang sa panahon ngayon, wala pong katapusan ang gagawin ng Diyos ng pag-iingat sa bawat sa atin. Ang sabi po sa Psalms 34, siya darin David din po ang nagsabi nito sa karanasan niya. Ang sabi po dito sa Psalms 34 sa verse 7, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos sa mga panganib. Sila'y kinukupkop. Ang sabi po sa verse 8, mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Kaya bilang mananampalataya, ipagpatuloy po natin yung pananalig sa Kanya sa anumang sitwasyon, anumang kalagayan sa buhay natin ito, siya pa rin po ang mag-iingat sa atin. Pwede po nating maranasan ang kabutihan ng Diyos. Kung maranasan ni Haring David hanggang sa ngayon. Kaya ito ay magandang nakikita natin ang karanasan ng kabutihan ng Diyos. Kaya ito po magandang tema na makita natin, ang kabutihan ng Diyos sa bawat sa atin. Ang ikalawa po, katulad ng sinabi ko po, mabilis lang po, yung God compassion. Ito po ay nainipat sa ibang translation, yung God's mercy. Sa unang Samuel chapter 21 verse 6, at ibinigay ng pari kay David ang tinapay ng paghahandog sa harapan ni Yahweh upang ang mga ito'y palitan bago sa araw na iyon. Ito po yung God provision sa pang-araw-araw na kailangan natin. Nang si Haring David ay tumakas, nagpunta siya sa isang pare at siya ay nagutom kasama ng kanyang mga katauhan at pinrovide po ng Diyos yung kanilang kailangan. At naniniwala po ako, ganun din po. Yung compassion, ito po yung habag ng Diyos sa panahong pangailangan. Kayang ibigay ng Diyos yung kanyang kahabagan sa bawat sa atin. Katulad po ngayon, hindi na ho natin kailangan pumila kung saan darating ang biyaya ng Diyos. Basta't nakita ng Diyos yung ating katapatan sa Kanya. Pansinin niyo po ang sinabi ng aklat ng mga awit 103 sa verse 13. Verse 11 hanggang 13. Sabi po ng talata, ang agwat ng lupa't langit, sukatin man, hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya, kung gaanong kalayo ang silang kanluran, gayon din niya inaalis ang ating mga kasalanan. Sa verse 13 po, kung paanong nahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahabag sa may takot sa Kanya. Ito yung magandang pinahayag ng Diyos, yung Kanyang katapatan, yung Kanyang kahabagan sa bawat sa atin. Ganyan po ang kabutihan ng Diyos kay David. Ganyan din po ang kabutihan ng Diyos sa atin lahat. Hanggang sa ngayon, kung tayo po ay nasa panahon ng gutom, sa panahon ni David, nandun din siya. Ang Diyos ay nagbigay ng habag at ibinigay po ang kailangan ni David sa kanyang kapanahunan. Sa ating kahirapan ngayon, alam ng Diyos kung paano tayo ingatan, alam ng Diyos kung paano niya ipararana sa atin ang kanyang kahabagan. Ganyan po ang kabutihan ng Diyos noon, ngayon at sa darating.
Kaya hindi dapat dumating sa atin ang anumang uri ng takot sa ganitong kapanahunan. Sabi ng iba, walang sagot sa mga gamot. Pero ang Diyos ang tanging may kakayahan. Ingatan tayo ayon sa kanyang kahabagan. Ang sabi sa Psalms 34, sa verse 9 and 10, matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang kamtan ninyo ang lahat ng bagay. Sa verse 10 po, kahit mga leon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang ng gustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod. Mabubuting bagay sa kanya ay di mauudlot. Imaginin po natin, napakasarap ng pangako ng Diyos. Ito'y pahayag ng Diyos kay Haring David sa Psalms 34 po ito. Ibig sabihin po, ito po yung kasumbas ng sa Psalms 21. Naranasan ni Haring David yung magutom sila, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ganon din po tayo. Ang mahalaga lang po makita sa atin yung totoong pananalig, sumusunod sa Kanya, hindi tayo magkukulang. Kahit sa panahon ng tagutom, panahon ng kahirapan, pwede po nating maranasan sa panahong ito ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit di po nating pag-isipan kung paano tayo kukuha. Basta't alam ng Diyos kung paano niya tayo katagpuin. Ang sabi ng karanasan sa Biblia, kung ang ibon ay hindi nagtatanim, pinakakain ng Diyos. Kung ang halaman, inaalagaan ng Diyos. Ikaw pa kaya, tayo pa kayan lahat, hindi kayang abutin ng Diyos. Kaya pwede po nating maranasan ang kabutihan ng Diyos sa panahon ng kawalan. Hindi po natin kailangang magreklamo kung bakit wala tayong rasyon. Ang Diyos po ang magpo-provide sa panahon ng pangangailangan. Yan po ang compassion ng God. Yan po ang kahabagan ng Diyos sa bawat sa atin. Ang kailangan lang po natin makita sa atin ng Diyos yung totoong pananalig na may pagsunod sa Kanya. Hindi po pwedeng magkahiwalay. Kaya bilang magkakapatid, bilang mananampalataya, anumang sitwasyon ang dumating, tandaan po natin, nandyan ang kahabagan ng Diyos. Yan ang compassion niya sa bawat isang nananalig, nagpapatuloy sa Kanya. Hindi po nagbabago ang Diyos sa Kanyang pag-ibig sa bawat sa atin. Ang mahalaga, anumang sitwasyon nangyayari sa mundo, ang problema sa atin, ang nakikita natin, yung negatibo na nagaganap sa mundo. Hindi natin makita yung biyaya ng Diyos sa panahon ng negatibo. Nandyan, ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig. Ang ibig ko pong sabihin, in times of chaos, God revealed Himself to provide, to protect us in everything sa buhay ng bawat isa sa atin. Magpatuloy lamang po tayo sa harapan ng Diyos na may pagsunod. Ang pagsunod po ay hindi po yung sumusunod man po ako sa Diyos eh. Pinagbilinan po tayo ng ating gobyerno. Huwag po tayong lalabas. Alam ng Diyos kung paano tayo tutugunan sa lahat ng ating pangailangan. At mamamangha po kayo sa pwedeng gawin ng Diyos. At nakakamangha po talaga ang biyaya ng Diyos. Kung makikita lang sa buhay natin lahat, yung totoo na tayo ay nananalig sa Diyos sa kabila ng banta ng kamatayan. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay hindi Diyos na mga patay, kundi Diyos na mga buhay. Siya ang nagdurugtong ng ating buhay. At ang dinurugtong ng Diyos sa buhay, taglayang kalakasan, kalusugan. At yan po isang mahalaga na naranasan ni David at pwede pa rin nating maranasan hanggang sa ngayon. Ang kailangan lang po, yung nagpapatuloy na pagsunod sa Diyos. Ay katlong bagay po makita natin, doon sa kabutihan po ng Diyos, yung ating pinag-uusapan kay David, ang kabutihan ng Diyos na nanatili hanggang sa ngayon. Ikatlo po, yung God
courage. Pag sinabi pong God's courage, ito po yung power from God na nasa ating pagkatao, inilalagay ng Diyos. Ang sabi po doon sa 1 Samuel, chapter 23, verse 15, nanatili ang pangamba ni David sapagkat alam niyang siya'y talagang gustong patay ni Saul. Nang siya'y nasa Hores, sa ilang ng Sif, sa verse 16 po, pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. Kasi po ang nagbibigay talaga ng encourage, gumagamit siya ng iba't ibang kaparaanan. Ang ginamit mismo ng God kay David ay yung anak ni Saul at pinalakas ang loob. Ang Diyos gagawa ng paraan para lumakas ang ating loob at patatagin ang ating buhay na ito. Ang sabi po dyan sa 1 Samuel 23 sa verse 26 at 27, samantalang nasa kabilang panig ng bundok sina Saul at sina David naman ay nasa kabila, ay walang ibang mapuntahan. Masusukol na lamang sila nila Saul. Nang dumating ang isang tagapagbalita at sinabi kay Saul, magbalik na po kayo, sinasalakay na tayo ng mga Palisteo. Ang talatang ito ay taglay na ipinakita ng Diyos, na katatagan na mula sa Diyos. Pwede na po silang mamatay pero ang Diyos gumawa ng hakbang. Ang ginawa ng Diyos, pinasalakay sila Saul para matigil ang pagsalakay kila David. At ito yung isang mahalaga, nagbibigay ng katatagan sa buhay ni David na maranasan niya yung totoong pagkalinga ng Diyos. At ganoon din sa atin, marami mga paraan, ang nakikita lang natin yung negatibo, hindi natin nakikita yung positibo. Na minsan, hindi naintindihan ng iba kung bakit dumating itong home quarantine. Ito ay isang paraan ng Diyos para mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Sa loob ba ng 15 araw o 3 linggo, nakarating, ito yung paraan para makita ng Diyos ang patuloy na pakikipag-ugnay natin. Nagbigay ka ba ng panahon para dumalangin, makipag-usap sa Diyos sa ganitong sitwasyon? Ginagamit ng Diyos ang sitwasyon para ikaw ay tumatag, katulad ni David, para tayo ay tumatag sa harapan ng Diyos. Taglay ni David ang katatagan na mula sa Diyos. Ang sabi po sa Psalms 34, yung buong 34 po ng awit, ito po'y karanasan ni David. Ang sabi po dito, ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad may ibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang bato hindi mababali. Pansinin niyo po itong karanasan ni David. Si Haring David po may sabi nito sa panahon. Sinabi niya, ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad may ibsan. Kaya po mayroon home quarantine. Ginamit po ito ng Diyos para lubusan tayong malapit sa Kanya sa pamagitan ng pagbubulay ng Kanyang mga salita, sa pamagitan ng pagbibigay ng panahon ng pananalangin, at mararanasan natin ng katatagan. Kasi kung walang panalangin, kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, paano tayo magiging matatag sa harap ng sitwasyon na ating kinaharap ngayon? Tandaan po natin, sabi niya, kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto hindi mababali. Ito yung isang napakagandang karanasan ni David na pwede rin natin maranasan natin. Basta't ang isang mahalagang tingnan natin, basta't maayos ang pamumuhay natin sa harap ng Diyos. Sa sinabi niya, siya ang kukupkup sa iyo. Hindi ang tulong ng presidente, hindi ang mga senador, o sino mang politiko. Sa panahon ng banta ng coronavirus, ang Diyos pa rin ang kukupkup. Maliwanag po ang sinabi, ang taong matutunan sa tulong ni Yahweh,
agad maiibsan. Ito ang suliranin natin. May takot ka ba sa kamatayan? Aalisin ng Diyos yung takot na yan. Sabi niya, kukup-kupin siya ng lubos-lubusan. Pag sinabing lubos-lubusan, manali ka, kayang i-provide ng Diyos. Kaya kang ingatan ng Diyos sa ganitong pagkakataon. Siya ang kukup-kup sa iyo. Kaya isang napakahalaga, ito yung kabutihan ng Diyos. Ito yung goodness ng Diyos kay Haring David at sa bawat isa sa atin. Ang payo nga ni Thessalonica, unang Thessalonica chapter 2 verse 12. Pinapayuhan namin kayo, pinalalakas namin ng iyong loob, hinihingkayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Isang napakahalagang payo ni Apostol Pablo. At pinaalala din sa atin ni Haring David ito, na tayo po ay mamuhay ng tapat sa kabila ng lahat. At ang sabi ni Apostol Pedro, ikinot ni Apostol Pedro yung pahayag ni Haring David. Sa unang Pedro, chapter 2, sa verse 3, sapagkat sinasabi ng kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon, lumapit kayo sa Kanya. Siya ang batong na itanakwil ng mga tao, ngunit na mahalaga sa kanyang paningin. Ang sinasabi po ni Pedro po dito, sapagkat sinasabi ng kasulatan, naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon, lumapit kayo sa Kanya. Ito po yun sa Awit 34 verse 8. Naranasan ninyo ang kabutihan ng kung paano naranasan. Imagine po natin, almost 1 month na po tayo. Naranasan na natin ang kabutihan. Wala tayo, hindi tayo nagtatrabaho, nasa loob lang tayo ng bahay. O minsan nagiging pasaway pa. Ang marami lumalabas ng bahay. Pero naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Ang gawin natin, ang sabi po doon sa verse 4, sa unang Pedro chapter 2 verse 4, lumapit kayo sa Kanya. Siya ang batong buhay na tinakwil ng mga tao. Ang tinutukoy po dito ang Panginoong Hesus, ang batong buhay. Itinakwil ng maraming tao, ngunit siya ang itinalagaan ng Diyos sa mahalaga sa paningin niya. Ibig pong sabihin, kung tayo lalapit sa Panginoon Kristo na siyang batong buhay, nakatingin ang amang nasa langit sa Panginoon Kristo sa buhay natin para tayo pagpalain. Kaya bilang magkakapatid sa umaga pong ito lang po ang simple. Tingnan natin ang kabutihan ng Diyos noon at sa ngayon. At mararanasan natin yung karanasan po ni David at pwede po natin maranasan ngayon. Yung lahat ng naranasan po ni Haring David at maaaring higit pa ron ang pwede nating maranasan. Mga kapatid, damahin po natin ang kabutihan ng Diyos. Ang katatagan mula sa Diyos, ang iyong katapatan sa Diyos, ang kailangan po nating maipadama sa ating Diyos. Makita ng Diyos sa ating buhay. Ang kailangan po natin, yung totoong pagtatalaga ng buhay sa Kanya ng buong puso. Handa ka bang italaga sa Diyos ang buhay mo sa pagkakataong ito? Mananampalataya po ako, ito po ang tinitignan ng Diyos sa bawat Kristiyano sa panahong ito. Ang alam lang natin ang COVID-19, pero wala pang iba nakakaalam ang banta ng kaguluhan. Ang war against US and China. Maraming iba dyan na hindi nag-aalam ng ibang balita. Nakapokus lang tayo sa COVID-19. Pero yung banta ng war sa magkabilang bansang malaki, hindi natin nakikita. Ay banta talaga ng napakalapit ng dumating ng Panginoon. Pero naniniwala po akong kabutihan ng Diyos nandiyan. Kaya niya pa rin iparana sa atin ang kanyang care, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang compassion to provide everything sa kanyang habag. At bigyan tayo ng katatagan sa ganitong kapanahunan. Ang kailangan lang po natin ngayon, italaga natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. Sa nakikita ng mga tao sa paligid,
nananatili pa rin tayo sa Diyos sa kabila ng banta ng kaguluhan. Purihin po ang ating Diyos. Walatiin po ang ating Diyos. Sama-sama po tayong manalangin, magpasalamat sa Diyos sa biyayang ito. Hayag ang kabutihan ng Diyos sa bawat sa atin. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos na may likha ng langit at lupa, sa pasimula pa lamang ng paglikha mo sa mundo, sa tao, hayag na ang iyong kabutihan. Bago mo nalikha ang tao, binigay mo ng lahat ang aming kailangan. Salamat sa kabutihan mo. Sa kabila ng kasala, hinayag mo na ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan. Kami inayos mo, nilinis mo ang aming pagkatao upang kami makaharap sa iyo. At salamat, patuloy mo kaming iniingatan, dakilang Diyos. Patuloy mong pinapahayag ang pangangailangan namin, pinagkakatiwala mo. At salamat sa kabila ng kaguluhan ng mundo, dakilang Diyos, ipinapahayag mo ang katatagan na mula sa iyo sa buhay ng bawat isa. Amin Diyos, ang patuloy namin dalangin. Ibsan mo po ang nagaganap na karamdaman sa buong mundo, ang coronavirus. Nananampalataya po kami, dakilang Diyos, ikaw lamang ang sagot sa laganap ng karamdamang ito. Ang dalangin po namin, mahabag ka, dakilang Diyos sa bansa, sa buong mundo. Ikaw po ang tanging kalutasan. Lusawin mo po ang karamdamang ito. At dalangin po namin, pagpalain mo po ang lahat ng namumuno sa bawat kani-kaniyang bansa. Tulungan mo po na matutuhan magpakumbaba ang bawat leader sa bawat bansa na lumuhod sa iyo, lumapit sa iyo. Maging sa aming bansa, tulungan mo po ang aming Pangulo, ang lahat ng kanyang ang bawat senador, congressman, sa gobernador, maging sa mga mayor, maging sa barangay, sa lahat ng namumuno, maging kami, lahat ng mamamayan, turuan mo po kami magpakumbaba sa iyo. Narito po kami, dakilang Diyos, nagpapakumbaba sa iyo. Ihayag mo po ang iyong kahabagan sa bansang Pilipinas. Iparanas mo po ang lubos na pagpapagaling sa bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng karunungan, kaalaman ang aming namumuno, lalo na po sa Department of Health, sa PNP, sa lahat po ng sa bawat lugar. Salamat po. At Ama, nananampalataya kami, pagpapalain mo po ang buong iglesia po ng IRM. Kasama po ang aking mga kapatid sa kaunlaran IRM, kasama ng kanilang pamilya, extended family, maging sa aking pamilya, sa aking mga apo at aking mga extended family. Iparanas mo rin po sa kanila ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, higit sa lahat yung pagliligtas. Iparanas mo po sa bawat sa amin. Salamat! Ihayag mo po, ipararanas mo po sa amin ang iyong basbas at pagpapala. Maranasan namin ang iyong pag-ibig at pagkalinga. Sumayo, Panginoon Diyos, ang papurit, pagsamba at pagwalhati sa banal na pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Amen.